Meanwhile, hello, kumusta kayo mga ka-J-Pops? Isang mapagpalang araw, napakainit na araw ngayong sa Pilipinas, no? Umaabot po tayo ng 44 degrees, lalo na sa mga probinsya, sa bandang north area hanggang sa Bisaya. So sobra init talaga ngayon. So wag po natin kalimutan magdala lagi ng tumbler na may tubig, lalo malamig, hindi tayo cool ng ating katawan. Alam niyo na po yung body heat index ngayon, nakaka-stroke po yan. So bila po tayo ay nasa under ng mga medicine course, pinapayo po natin na magdala po lagi kaya tayo ng tubig at matubig tayo para panlaban sa init. At kung maaari, huwag na tayong lumabas ng bahay kung hindi kailangan. So mga ka-J-Pops, nandito uli ako para sa isang kwentuhan. Mag-update tayo sa nangyayari sa ating bansa, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Alam niyo naman po, napakainit ngayon ng balita ngayon. Nagdadatingan ng mga tropa ng iba-ibang bansa, mga US Army, US troops. Alam niyo sa Batanes, no? Kung nakikita niyo yung mga vloggers natin, pinapakita nila na mapa YouTube, mapa Reels, mapa TikTok. So makikita natin na gano'ng kainit na ang tensyon. So balikan natin yung bakit nga ba tayo nanalo nung panahon ni Noynoy. May nagsasabi na kapirasong papel lang po raw yan. Bukod doon, kung tayo lalaban magiging sa China, tayo ba'y may kaya ba natin makipagbunuan o paggera? Yung mga ganun maling mindset, hindi naman po kailangan maggera. Hindi tayo nakikipaggera. Alam niyo po ba, kung halimbawa, kung hindi nag-file si Noynoy ng kaso, baka ang bilis nating na take over ng China. Pati lahat yan, ubos yan yung ating West Philippine Sea. At wala kasi tayong naging legal na basehan na atin nga yan Kaya maganda yung ginawa ni Noynoy Aquino na nilaban sa International Court at nakilala ng buong mundo na yun ang ruling ni arbitral ng arbitration ng International Court na pumabor sa atin, no? At yung ebidensya na pinakita natin, yung Bilard's map, na talagang panahon pa nung ni King Philip nung Spain, no? Ang basya ng China nung 19 after World War II, ang layo ng agwat, no? Panahon pa ng may mapa na tayo, buti may pinakita tayong mapa na ikinapanalo na natin. Whereas isa pang magandang facts, meron tayong presidente, si PBBM, sinusunod niya yung mandato ng constitution sa kanya. Yun ang maganda kay PBBM. Saludo ako sa ating Pangulo. At tama yun para sa ating mga Pilipino. Kasi bakit? Alam niyo po ba ang laman ng West Philippine Sea na yaman? Sabi po raw yan nasa 26 billion barrels ang laman ng dyan sa West Philippine Sea, no? Sa
reef bank o yung mga isla natin yan, Ayungin Shoal. Bukod doon, meron pang mga mineral gas. Alam nyo ka J-Pops, mga kababayan, pag nakuha natin yan, no? Tama, mas baka yung bigas na sinasabi ni PBM na 20 pesos per kilo, mas bumaba pa. Ganon, pwedeng mangyari yung ganon. At yung mga bilihin, no? Talagang pati ang dollar rates natin, kung 56 ngayon against $1, baka bumaba pa yan, no? Maging 20 pesos per $1, o mas maganda pa maging exchange rate ng laban ng peso, dahil sa yaman natin sa langis at crudo at gas, mineral gas. Yun mga benepisyong makukuha natin, mga kababayan ka-J-Pops. So tayong tatandaan natin, sino yung lumalaban na Pilipino, no? Hindi maka-China. Kung nakuha na natin yan, kaya na natin bumili ng mga pandigma, mga armas, at para pagtanggol ang ating sarili, no? Hindi tayo makikipag-ira. Sinasabi ko, pagtanggol ang ating sarili. Ibig sabihin, tayo ang nilulusob. Yun. Hindi iba yung iba yung tayo ang nag-i-invade, hindi natin ugali yun bilang Pilipino. Yun. Alam mo yun, China, hindi na dapat kinakausap kasi minsan yung kasunduan nila hindi nila tinutupad, hindi nila alam, hindi nila sinasabuhay, tinutupad. Maraming butas dito sa China. Pati nga kakampi nilang India, kalaban na nila ngayon. Pati Indian Ocean, pinapasok nila. Marami siyang nakakalaban, no? Ngayon, kung nababalitaan nyo yung ano ba yung tawag doon? Chain natin, no? Sa Asia, from Japan, South Korea, Taiwan, Philippines, pababa yun, makikita nyo sa mapa. So, nandun ng China, tayo yung bakod, no? Chain. So, andito yung Pacific Ocean sa harapan natin, sa papuntang Amerika. Yan yung pinapasok ni China ngayon, yung Philippine rice, yung tinatawag na Benham rice. Meron 2 barko dyan na napansin. At ang sabi nila, innocent passing lang daw. Innocent passing. At hindi daw sila nagre-research. Merong mga ahensya natin sa gobyerno na tumingin. Medyo nasira yung Philippine rice, no? So lalim, parang mayroong kinalkal. So ni-research talaga ako. Kasi diyan pupunta yung mga submarine ng China, submarine diyan na may dalang mga nuclear. Yan ang nila, no? Panlaban sa US. Basa na ng US yan. Ang hirap sa China, ginagawa pa lang nila, tapos na, pinag-aralan na sila ng Amerika dyan. Basa na sila. Ang maganda, good news dito, yung sinasabing chain, no? Yung Asia chain sa atin, ng ating mga kaalyado, doon tayo sa Amerika kasi siyempre alam nyo naman ang Amerika from the past, mga history, siya po yung bumili sa atin, binili niya tayo sa Spain noong panahon ng mga Spanish time dito sa Pilipinas. Hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, mga 20 million pesos. Kung tama ba yun, yung binili ng Amerika sa Spain para tayo makuha, maging manumbalik sa isang bansa, no? Maging malaya. And then dumating yung World War II, di ba, siguro gasgas na yung salitang I shall return. Sino yun? So tinulungan ulit tayo ng Amerika. Ang tanong ko, ang China ba, saan tayo tinulungan para maging malaya? Saan? Wala. World War I, World War II, wala, no? Kalakalan,
nung unang panahon. Pero ngayon, hindi na yung kalakalan eh. Bukod dun sa nangyayari, agawan eh. Ang strategiya ni China. Yun na nga yun, mga ka-J-Pops. Ang strategy ni China mang-agaw na lang, mamuwersa ng ibang bansa, mambuli. Napaka-tuso talaga ni China. So, napuno talaga tayo mga Pilipino. At sabi nga ni Gibo, sinasagot nga niya ang China sa mga paratang, mga propaganda, mga tactics, mga wrong tactics nila para baliktarin na ang Pilipinas ang siyang nambubuli. So, hindi natin yun ugali yun ng bubuli, no? Tayo nga lang yung number 1 Christian country sa buong Asia. At sa ginawa ni PBBM, medyo lumakas yung first Asia first chain, no? Yung nasabi na tayong mga bansa sa Asia tulad ng Japan, mula sa Japan, South Korea, Taiwan, Philippines, pababa, napapaligiran natin ng China. Kaya isang maling move ng China, talagang pupulbusin siya nitong mga talagang pikon na sa kanyang mga bansa. So wala siyang respeto sa mga kapitbahay niya. Yun lang mga ka-J-Pops. So tandaan natin, no? Babalik ko lang yung una kong nasabi, nabanggit na yung mga yaman natin sa langis. Kailangan tayo ang makinabang yan. At pag nakuha natin yan, no? Yan ang pinag-uugatan ni China na makuha niya, no? Sa maling paraan. Kaya kung mapupunta sa atin yan, malaking ginhawa sa mga Pilipino. Diyan magsisimula yung ating pagbaba ng inflation, kahit yung sa langis at krudo, ang taas na no? Kaya wag tayong maniniwala sa mga trader sa Pilipinas, no? Mga ka-J-Pops. Sasabihin nila na yung mga pro-China na bakit daw kaibigan daw natin ng China, hindi natin kaibigan ng China. Sila nga yung tuso, no? At hindi marunong manggalang ng mga kapitbahay. Sa mga Taiwan, ang galing ang Taiwan, bilib ako dahil Chinese nga sila pero demokrasya silang bansa. Ganun. Kaya sila umiwalay sa China. At alam nyo naman ang policy ng mga komunista, no? Kahit nga nandun ka na, ikaw ay citizen, hindi ka pwedeng bumili ng lupa. Ikaw ay magre-renta. Dahil ganun kahigpit ang kanilang batas. Nakalagay yun sa konstitusyon ng China na hindi ka pwedeng, ang kanilang mamamayan ay hindi pwedeng bumili ng lupa. Uupa. Ang may-ari nun, gobyerno nila. Lahat ng gusto nila, magagawa nila. Walang karapatan ng mga mamamayan nila. Huwag tayong mangarap mga ka-J-Pops, mga kababayan kong Pilipino na maging China tayo. Wag na nakuha na natin ang ating kasarinlan. Ibinigay na ng Amerika yan para magsimula tayo. At sayang ang mga binuhos na buhay ng ating mga bayani. Kaya lang naman ako nag-vlog tungkol dito, hindi ko na matiis na bakit tayo mga Pilipino ay nahati pa, no? Walang ganun. Dapat tayo iisa lang ang ating laban, ang ating prinsipyo, ang ating katwiran, ating tayo para Pilipinas lang. So, 'di ba mga
kahit tang natin sa mga ka-OFW, yun na mga Pilipino na sa ibang bansa, mahal ninyo siguro ang ating Pilipinas, no? Ang ating bayan, ang ating hometown. So pagbalik ninyo, madadatnan nyo pa na ang bansa natin ay isang demokrasyang bansa. Ay maganda yun para sa inyong pamilya, sa inyong mga magiging anak at apo. Mamanahin nila tayo, kung mawala na tayo sa mundo, sa Pilipinas, sa kanila na to, malaya pa pati mga isla natin. Isipin nyo, mga kababayan, pumunta ka sa palengke, sariwang mga isda. Pumunta ka sa abroad, frozen ang mga isda, pati karne, frozen. No? Pumunta ako sa Germany, pumunta ako sa ibang Europe, Luxembourg, Italy. Punta ka ng grocery, frozen po mga kababayan. Hindi siya sariwa. Ang Pilipinas, pumunta ka sa palengke, makita mo sariwang sariwa. Kaya mga isda, di ba? Bangus, salmon, kung ano ng mga isdang dagat ang makikita mo. Diba? Ayun ang yung mga advantage natin, no? Dahil dito ang Pilipinas napapaligiran ng maraming isla, maraming dagat. Doon sa ating bansa may mga singit-singit na katubigan. So yun, mayaman tayo, kaya tayo ang inaagawan ng mga isla, ka-J-Pops, para lang maintindihan ninyo, no? Ganon yung mga explanation natin. Kung sa mga may magbabas pa dyan at may magsasabi pa na ganito yung aking sinasabi, alam nyo, maraming Pilipino hindi makikinig sa inyo, no? Yung mga Pilipino, ang tama ang nasa pag-iisip ang kakampi natin. Kaya ako ay nagbablog para lang ma-update natin yung sitwasyon, makatulong tayo sa gobyerno natin na ginagawa niya, PBBM. Tama naman yun yung mga ni PBBM. At yun yung kanyang ginagawa, sinusunod yung kanyang mandato galing sa Constitution. So mga ka-J-Pops, medyo mahaba-haba na rin ang ating vlog at uulitin natin ulit itong pag-uusap natin, itong updatean natin at magkumustahan tayo. Maraming salamat po uli at hanggang sa susunod at lagi kayo mag-iingat, init ng panahon at ilan po ang aking mga update ngayon, and God bless. Maraming po salamat.